Hello, good afternoon po sa mga heirs ni Rosario Ortega Versosa at Leoncio Versosa. So this afternoon po ay itutur ko po kayo sa mga lupa nyo na namana sa inyong mama. So I'm calling out Tio Fred Versosa, Remedios B. Saclote, Tia Virgie Chan, mga heirs ni Dominador Versosa, mga heirs ni Tatay Charito Versosa, at mga heirs ni Ludivina Versosa. So shout out po sa inyong lahat. Good evening. Okay, so upon my research, so nag-conduct ako ng tracing. So let's start with the mga lote sa Patok. So punta tayo sa Google Earth. Okay. So dito po sa Patok, ito po yung lote namin na tinitirhan, 7835. Okay. So ito 7835. Tapos dito na area, maikli 7898 dito. Okay, 7898. Hindi na atin yan. So, i-check ko yan kung sino may-ari dyan. Tapos, punta naman tayo dito sa rice field. Ito naman ay 7833. Okay. Andi di nga tabok, nga guti nga portion, dinhi 7830. I-check ko gihapon kung hino ito tax declarant. Okay, 7830. So, ang 7833, kutob nga di nga area. Okay. From here to here, 7833. Okay. Okay, so again, tapos didiliwat ang Candamano Sidro, ang gindunit niyo simbahan, amonan dinhi nga area, dinhi na area ini, pud na nga din hagna, so dito dida nga area, nga di 7831 ini. I-check ko kung ano lot number hini or if upod yan 7831. Okay. Tapos nga diha namon mumbon amen didi nga area dinhi amen dinhi na area an amon, if I'm not mistaken, dito amen dinhi na area dinhi nga area 7820. Okay, 20. So 2 hectares yan, malawak yan. Tapos didi kita Hilabago liwat, Hilabago, may da kita Hilabago. Okay, anhi din hina area, din hina area ini 3 hectares, 7973, if I'm not mistaken. Let me check my records here sa aking data. Tama, 7973. Okay, tapos didiliwat kuan kita Patok. Okay, ang balay ni Chamiding dinhi nga area. So amo maninin elementary ano aman dinhi okay. 9549 naman dinhi area 954955. Okay. Tapos didi kuan ko pa niya, ipapacheck ko patak geodetic kuan nitong alat number dida 9 din hinga area 948.
if I'm not mistaken. Let me check my data here. Medyo makutigadan pag-trace, pero madali man la kay may daman mga lot numbers so na trace namon. Ang ibahin yung binayaran kon buwis ha patok, tapos ang hagna na mapatok binayaran ko iton buwis. Ang iba makuha pa kon assessment ha kuan. So ati inihiya amo na ito niya na tama 948 itihiya. Okay, so let's move back here. Kadiliwat kita ha abre, kay may daliwat kita dihi abre nga lote. Maaram nga pakito kon ha in abre adididi nga area. Abre hain kana. Dinhi nga area. Okay. Ini dinhi nga area an abre. Check ko na akong data just to make sure. Abre 7478. Okay. 74. Amo nandin nga area. 7478 din yung area. 7478. Sobra 2 hectares ito. Tapos ang usa 7459. 7459. Hidinhi nga area dinhi. Hidinhi nga area 7459. Okay. So amo ito't mga properties hit Versosa. Didilot kita ha Kalipayan. Okay, Kalipayan, hanang Kalipayan. Kanislagan. May dagap kita Kanislagan na discover ko lagyap inihiya dinhi nga area. Dinhi nga area dinhi. Ada may basketballan kuan inihiya. Inin Kanislagan kita ang na files. Okay. Ayun 7834 ini 7834 iti lote. Okay. Kadiliwat kita ha Kalipayan. Sumatan takamot mga area niyan i-recap ko man. So Kalipayan kita guys, mga relatives ko dyan, Kalipayan tayo. Okay, so Kalipayan kita. So amo na din yan balay. Amo na din yan paglusok nga ni din nga tubig. Amo na itong dida. Okay, so din pull up kon Kalipayan lot. Okay, so Kalipayan lot. Let me go back here. So, amo nandin nga tubig pagtabok, di ba matabok amo nga diyan agangayo din ng eri. Amo na yung pagtabok din Dili matabok tubig. Tapos din yan balayhan Australiano. Nga akon siya niya nag-ahinte pag-check kon era papel 778. So ang iragin balayan 779 which is di amo tugin waray na kito mag-ahinte. After 3 to 4 months nabalitaan ko nabaligyan na. So nag-ahinte di-lisensyado so pwede kasuhan han buyer Resalo 9646 200,000 fine imprisonment kay diri man niya license. Nagpa-practice siya real estate pero diri license, not like us nga we are licensed brokers appraisers under broker's license number 032782. Okay, so going back. So ini din nga area matabok lot 779. Okay? May titulo nakaname kan
heirs of Demetrio Ortega represented by Rosario Ortega. So technically, an legitimate lang dapat magbaligyahin hindi ng area is mga heirs ni Demetrio Ortega. If may mga anak ni Demetrio nga namatay na, an ira liwat mga anak. If an ira mga anak namatay na, an mga anak liwat han mga anak. So that's why we have family trees. May da ako ginhimo na family trees. Mga heirs ni Rosario Ortega, nganhi Leoncio Ortega, Leoncio Bersosa, nganhi Demetrio Bersosa. Alright? Okay, so let's go back here. Tapos din nga area, amo na din yan 7, 7, 8. Di rin na ito aton kan Demetrio ito gihap ngaran din nga area 7, 7, 8 din nga area 7, 7, 8 halo agin enduro. Tapos didi nga area amanan din hian lot C or lot number C din nga area an amon na share an kinuanan namon ni tading linugitan hagang ayaw 776 das siya assessor pero hadiin are lot number C pero okay lang ito kay amo man lagap ang declared owner. Okay, after that ano pa ba? Okay, didi na kita ha lot 99 amo na din hiyan gin kikinuanan o gin lulugitan nira at Girly amo na din lot ang ginkuanan nin manuswit gin balayan din lot 99 niya. Okay na sugad dito tiya shape sugad dito amo to tiya shape. Tapos didi amo na ini an 100 din nga area. Ini area amo na din 100 na area. Amo na din kanda ko Eugene, iyo ko Eugene gin kukuanan. So yung bit sama na din ng area din ng area. Okay. So far amula adto. Okay. So amo ton mga properties san Bersosa. So namin i-recap ko la, na-mention ko ng Kalipayan, Patok, Maragundong, Kanislagan, ngan madiluat kita hadagami. Okay, dagami kita. Kadto kita paspasay kita nga dagami. Sige, upti ako niyo. Hay na kita kanlingga, na kita proper dagami hanad to. Pwede din. Nandidin balay ni Ralibi, ni Kuya Libi, I mean. So ama nandidian merkado. Okay, so gadinit kabutang. So pull up ko na akong dagami lot area. Dagami. Okay. So aman nandidian dagami, aman din hian 724 723. Okay nga lote. Dinhi 723 ngan 724. Okay, so tiyahin shape na sugad dito. Okay, halaba 724 amo tot iya shape madagami ilon. Alright, so that's all. Now i-discuss naman naton ang mga area, no? Okay, let's go back to Patok. So didi ha Patok an amon na ini babalayan niya na an iya area. Let me pull up the data. Patok ano itong pop tuyaw. So an Patok amo na ton an lot 7835 aniya hiton shape drawing ko na la nasugad hito. Okay, nay aman hindi amon binalayan nasugad hito palapos nga di. Okay, tapos sugad hito tapos sugad nga di amo ton iya shape. Tapos nabalatasin ni didi masugad hito. Okay,
Amo ton hitsurahan, amon lote hapatok 7835. Okay. So, technically, ini din lot number 7898. Gin-check ko pa kung hino ito tax declarant. Kaya di rin itong amon dida. Okay, so technically, nagawas, nagiging second lot ang amon lote. So, maaraw kami right away, hitagiyan nga 7898. So, let's pray and hope na 7898 kan apoy Suelo, apoy Rosario, or apoy Leoncio lagi hapon. An area han 7835 kuan hiya total is 6,132.8 square meters an area. Again, 6,132 square meters. An claimant or naka-register nga claimant, survey claimant na DNR, Versosa Shelo. Okay? Now, on record liwat assessors is let me check my data here, 7835. Wala man ako dito 7835. 7834. 7835. Wari ko yung kakuhain record. So, kailangan ko inikuhain record ngayon. 7835. Assessor. Kaya ang spelling kasi, is Shelo. S-H-I-E-L-O. Ang Versosa niya, instead na Z, S-O-S-A. Pero okay lang ito. Kaya maghihimula ito sinising nga to disinterested person document. Na Shelo Versosa, ng Zoilo Versosa is usa lang a person. So anyhow, just to make sure makadto pa ako assessor pagkuhahan info kung hinong tax declarant ini nga 7835. Okay? So possible same lagyap ito. Pero ami ito ng iya area. 6,132 square meters. Okay? Nawan mananabuhin if ini nga 7835 is share na talaga namon kay bahin manini ni tatay. So amo ito kailangan mag-execute sinisering nga waiver. Okay, documents waiver of rights. Kundiin tanan nga mga heirs ni Rosario except an mga anak ni Dominador is mapirmahan waiver of rights. So, kailangan may daka mo valid ID nga TIN numbers. Okay, for documentation. Amitot mananabo. Ano pa ba? Okay, kailangan gyapon ng mga death certificates han mga namatay. Like kanapoy sayong, kan Lolo Zoilo, kan tatay, kan tay Charito, kan Lola Lodivina. Tapos aside ni tatay Charito gihapon. Tapos aniya duha na anak autulo nga anak nga nawara. Mano Teddy, Auntie Susan yan ni Kuya Jerry. So amot at mga documents na kailangan. Itmahi mo hit waiver amon akon broker or pwede lat amon attorney. So amo ito set up. Alright? Okay. Regarding ini nga 7898, so kay ito didi nga area na siring hira ginpalit ginbaligya daw ito ni nanay. Okay, so that time 2015 ada iton, 2016 I was in Manila. So waray ako idea. Nagbaligya ito hira dida. Gin-inform na laki itong pag-uli ko na. So pero akon diri ko to gusto magbaligya talaga kay usa pa diri pa ito amon dida kay wala pa man waiver of rights. Pero warek nahimo gin papirma la akon dida bisil gintagan akon 20,000.
Pero that time, di rin pa maaram party katunahan kay I wasn't in real estate yet. I was still in call center that time. So I have no idea kung ano yung technicalities, yung mga step by step. So ngayon, nangyari, kung mapansin nyo, natabas yan. So ang mangyayari nyan, once na iparelocate ko itong 7835, syempre, malalaman talaga yung mga boundaries. So, pero dito sa data namin, sa DNR, based dito sa geodetic information, ay klarong-klaro na nahati yung bahay ni Rio Madalina. So, ang mangyayari dyan, mag-claim over yung mga may-ari ng 7898, ay yung options niya ay either bilhin ni Rio Madalina yung portion na nalabat niya, or hindi natin alam, mag-decide yung may-ari ng 7898 na tanggalin yung bahay niya para mawala yung labat. Ganun lang. Pero ano naman, hindi naman natin madadala yan sa kabilang buhay. So if I am the owner of 7898, I'll just sell it to Rio Madalina para maayos yan. At dito naman na area, so yun, kailangan kong bumili din ng right of way kasi ito yung bahay ko dito, ito yung house ko. So kailangan kong bumili ng right of way dito, at least 4 to 6 meters na right of way. Tapos adiliwat nga nagpakapalit, so panaaruan ko itong documents an era deed of sale kay pinalit man daw nira kan tatay that time, bata pa man akan to pagbaligyan ni tatay. So i-ask ko an era documents if valid, kung valid ang deed of sale, kung sakto ang information, okay. Pero pagkadiri, pwede pa naton ini maklaim kay magawas nga based sa Civil Code Article 1144 if I'm not mistaken, or it could be 114 or 1144. You still have the right to claim the lot na sa tingin mo binenta siya tapos isa kang heirs, hindi ka in-inform, so it's considered a form of fraudulent. So 20 years above, pwede ka mag-claim, so pwede pa itong mabawi. So mayayari dyan, pag nabawi ito in a legal way, so yan, aalis talaga yung mga nakatira dyan. Now in consideration para maging legal lahat, so kailangan makipag-cooperate ang mga may-ari dito. Actually ito, pinaiwas ko na yan si Sir Danol, humingi yan sa akin ng bayad dahil sa bahay, binigyan ko na lang. So natitira na lang isa to si Kudel tsaka si Ty Pooper. So ayan, kailangan makipag-cooperate sila kasi pag nabenta nila yan, anyway, maganda nga may kapitbahay kami at saka matagal na din sila dyan, so i-consider na lang namin yung binili nila. Ngayon nga, kailangan lang i-relocate tapos yung buong lupa tapos i-subdivide kung ilang square meter. So malalaman natin kung ilang square meter ang nabili nila, depende dun sa deed of sale. Pag nakalagay dun sa deed of sale kung kunyari 50 square meter lang, yun ang susundin. Pero pagka sobrang lawak tapos hindi naman legal, ay ibang usapan yan. So it has to be discussed muna. So yan po yung mangyayari dyan. Okay? Ano pa ba? So far yun lang naman. Okay? Pag may mga questions kayo, you can comment sa video na ito. Uncle Fred. Okay, let's go to the next lot. Dito tayo sa palayan. Okay? So ito naman yung palayan namin. So kami yung nagko-cultivate nito. Ang hitsura naman ng palayan, ganito siya. Okay, let me go back here. So check ko yung data dito sa computer. Wait lang Maragondong. So ganito yung hitsura ng lote nito. Okay? So dito siya. Okay, dito siya nag-start. Yan. Hanggang dun. Okay, sakto to. Yan.
So, ito yung 7833, okay? Yung palayan namin. So, kung mapansin nyo dito, based sa Google data ng Geodetic, medyo malaki yung nalabat ng katilugo. So, this needs to be relocated as well para ibalik yung tamang sukat. Kasi tendency yung mga muhon siguro, nagsialisan. Siguro nainip sa kakaintay ng forever nila. Kaya, nagsialisan sila, umusog dito. Possible. Ito naman, umusog dito. Okay? Kaya umiklik. Pero madali lang, ibabalik yan. Needs to relocate. Ito namang 7833, ang total area niyan is, let me check here in my data, 5,970. Ang survey claimant si Ortega Versosa Rosario. Okay? Dito sa Land Holdings Report, 7833, yung declarant ay si 7833, si Ortega Rosario. Okay? Yung area, check natin kung nagmamatch. 970 sa DNR. Dito sa Land Holdings, 920 lang. So, sa DNR yung magpreprevail. Okay, so yan yung 7833, yung palayan. Okay? So, ganito din. Kung amin na talaga ito, yan, mag-execute lang ng waiver. Pag hindi naman, kasi considered ang may-ari nito, mga heirs pa, mga heirs ni Ortega Rosario. So, pag-uusapan within the family members. So, huwag nyo na sanang ibenta sa iba. Balak kong bilhin na lang yan. Huwag naman sanang mahal. Kasi atin-atin lang naman yan. Anyway, kung ano yung mga produce dyan, pwede ko, bibigyan ko naman kayo. Ganun lang yan. Or depende kung anong decision nyo, pwede nyo ibenta yan within kay Natsu Fred or Atilia. Kung ano lang yung decision na maganda. Okay? So, 7833, we're done. Tapos, punta naman tayo dito. Yung 7833 hanggang ano to hanggang dito doon. Okay? Kasi tabukan yan ng irrigation. Yan, 7833. Okay, so punta naman tayo sa dito kay na Manosidro. Okay, bahay. Alright, so nasa ano yan? Nasa Maragondong na lote. Yun yung 7831 na lote. Okay? 7831. So, yung shape niyan, 7831. Parang ano lang siya. Check ko nga dito, 7831. 7831. Okay, so yung 7831 is kabilaan siya ng kalsada. Okay? So, ganito yung hitsura niya. 7831. 7831 nag-start dito. Okay? Dito tapos lalampas sa irrigation. So malawak pa doon sa likod hanggang dito. Okay? Diyan. Yan yung 7831 hanggang dito pa yan. 7831 yan. Okay? So, yung 7831, total area is 7,274.30 square meters. Ang sa DNR record, nakapangalan siya kay Bertolfo Juan. Okay? So, possibly, pa-comment po Uncle Fred kung ano to, nabili nyo. Kasi kung nabili nyo to, dapat meron kayong deed of sale na notarized. Kasi pwede ko kayong tulungan to have the ownership na matransfer sa inyo. Okay? So, yun. Again, 7,274 square meters. Okay. Punta tayo sa next property dito sa Mumbon. Okay? Kung saan kami yung nag-uma ni tatay nung bata pa ako. I remember that. Nagsaka kumbaga.
Ito yung pinaka the best na lupa aside sa Kalipayan. Kasi, just to let you know, pag ang lupa may river, mataas na po ang value niyan. Okay? So, as much as possible, kailangan yan i-keep ng mga heirs. Or hindi naman kayang masustain, or medyo masamok, pwede nyo namang ibenta yan at makakabenta tayo ng napakamahal. Pero yun nga, I highly advise na i-keep siya within the family. The Versosa family. Kasi pwede itong gawing corporation eh. Madali lang naman yan. Anyway, going back. So, punta tayo sa Maragondong. Okay? So, yung lot number nito is 7820. Ganito yung hitsura ng lote, no? So, dito. So, this is just an example kasi papakita ko naman ito sa inyo once tayo ay mag-meeting kay Nat Chamiding. Kasi mag-ano ko ng PowerPoint presentation. So, yung lupa niya, dito. Okay. So, nakikita ko kasi dito sa system namin. Dito. Okay. Tapos, pag ganon. Tapos, pag ganon. Tapos, pag ganon. Okay. So, ito ang hitsura ng 7820 na rice field. Amin hindi di hamumbon. Ang ginhagnaan ni tatay. Kami to di na nagbungkag. Okay. Ang mga tanong namin ito kamote. Naalala ko yan. Pinakamalaking kamote. Maganda. So, kung mapansin nyo, umabot pa siya doon sa river, over the river. So, maganda siyang location. Maganda siyang source ng sand and gravel na negosyo. Now, ang problem dito, kasi dito dumadaan si Uncle Raul Ortega para makakuha siya ng kanyang mga sand and gravel doon. So, siyempre, dadaan siya, kailangan siyang mag-ask ng right of way sa mga heirs ni Rosario Ortega kasi siya yung registered owner nitong 7820. Okay? So, as of now, hindi natin alam kung sino yung mga nagko-cultivate dyan, pero they have to be informed. Okay? Mahirap naman kasi pabayaan natin yan, nakakahiya kay Apoy Sayong. Pinaghirapan niya yan, tapos ibang tao lang yung nagko-cultivate. So, this has to be taken care of as early as now. Habang nandyan pa kayo, Chief Fred, Chamiding, Chief Bergie, diba, nandyan pa kayo. Ang kagandahan, madali itong maayos kasi halos lahat nandito sa Leyte. Except kay Charmin, nasa Manila. Madali lang naman yan. Pwede yung pauwiin agad-agad. May aeroplano naman. Just in case, magpirmahan na ng mga kung anong documents ang gusto nyo. Waiver or deed of sale, whatever. So what not. Alright. Ang 7820, ang area niya 7820, okay, based sa DNR data is 21,915 square meters, so 2.1 hectares. So napakalawak niyan. Malawak talaga yan. Now going back regarding sa right of way, pwede kayong magbenta ng right of way kay Uncle Raul. Or pwede din naman magpadaan lang kayo, magrenta siya ng bawat daan, let's say per month, 5,000 pesos. Paghahati-hatian yan mga heirs para at least may passive income monthly. Or possibly ang mangyayari dyan, pwede rin itong bilhin lahat ni Uncle Raul. So, kung yan ang decision nyo, benta lahat, medyo pricey yan kasi mahal na talaga dyan. Ang kagandahan lang ay we have Boss Jubel, yung partner ko, a licensed appraiser. Ma-appraise niya kung magkano yung current market value dyan or current market price dyan na area na yan. Okay? So, as much as ang masasuggest ko lang, wag nang ibenta. Yung right of way lang, padaanin lang siya ng libre. Pwede siyang magbigay ng one-time fee. Pipirma lang tayo ng easement right of way agreement. Ay, 1 million, di ba? Hati-hatian, one-time fee. So, lifetime na yung pagdaan niya. Pwede rin niyang monthly yung renta niya, 5,000. So, depende lang. Kasi dalawa lang naman yung option sa right of way. Actually, tatlo. Magpadaan ka, or ibebenta mo, or magpadaan ka ng libre with compensations, with easement right of way agreement document, or ibebenta mo yung right of way.
Okay? So, yun lang. Pag-uusapan din natin yan during sa meeting. Okay. So, yung registered owner nito is si Ortega Rosario. Sa land holdings report, i-check natin. By the way, yung land holdings report, kinuha ko yan sa assessor. 7820, nakapangalan kay Ortega Rosario. Very nice. Okay. So, yan. Okay, next. So, pupos na tayo. Punta naman tayo dito sa Abri. Okay, sa Abri. Madali lang makita yung Abri lot. Nasaan na yun? Abri. Panda. This is not. Oh, this is Abri. Okay, nandito na tayo sa Abri. Okay, sa Abri lot naman, start tayo sa 7478 na lote. 7478, so dito siya. Yan, 7478 dito. Saan na yun? 7478. 7478. Yan yung itsura ng 7478. 0.2 something kilometers yung layo niya from the provincial road. Diyan. Papunta to sa Dagami shortcut. Okay? Yung total area niya is 7. Yung total area niya 7478 is, okay, 7478 22,836 square meters. So 2.2 hectares. Napakalawak niyan po. At ang registered owner based sa DNR is Versosa Rosario. Sa land holdings report, ang nakapangalan 7478. Check natin. 7478. Versosa Rosario din. Okay, very good. So 22,836. So ganun din kung ano yung decision niya, either ibenta within the family or ibigay kay na Kuya Eugene lahat, kailangan ng waiver. So mga ganun, i-discuss natin yan. Basta madali lang to maasikaso. But I need your cooperations, guys. Okay? In terms of expenses, don't worry, ako lang naman muna yung nag-shoulder pagbayad doon sa geodetic ko, to check everything kay Boss Jubel, yung broker ko. Tapos sa assessors, ako lang muna. Ipakita ko na lang sa inyo yung resibo. Okay, going back. Yung isa naman, kasi dalawa yan dito sa Abre, yung isang lote natin is 7459. Okay? So, yung 7459, nandito siya. 7459, let me check. 7459. Okay, so nandito siya. Dito na area. Drawing natin. 7459, 7459. Okay, so dito na area. Okay, somewhere here. Dito na area. 7459. So, yung 7459, ang total area niya is 7459, 6,822 square meters. Ang registered owner is Versosa Rosario. Sa land holdings report, 7459, Versosa Rosario din. Okay? Nag-ano lang sa spelling instead of ZS sa DNR. Pero again, madali lang yan. Need lang execute ng two disinterested person document. Okay? Alright. Punta na tayo. So, we're done with Patok, Maragondong. Okay, punta muna tayo sa proper ng Patok. Okay? Bago tayo pumunta sa Dagami. Proper ng Patok muna tayo. Okay, so proper ng Patok na tayo. So ito yung elementary. Okay, dito na tayo. Here. Yes.
Okay, so dito, patok lot. Yung mga lot number is 954955. Okay. So 954955. 954955. So dito yung na area. 954955 dito. Dito yan na area. Okay? 954955. Dalawang lote yan. So, sa 954, okay, 954 na lote, walang record sa DNR. Okay? Wala silang record doon. Wala silang data. So, kailangan nitong i-check yung mga papers nyo kay Natcha Miding. Ihikayon natin kung ano mga documents ito dito. Okay, what I record the DNR. So, meaning ito, it is unmapped or untaxed. Meaning, wala siyang record sa BIR. Wala din siyang record sa Land Management Bureau. So, that means, kailangan ma-check yung mga papers ni Chamiding sa patok. I-check ko yan. Para directly ma-apply ng titulo in the name of Chief Fred and Tia Telma. Kasi, bahay nyo naman yan dyan sa patok. Ano pa ba? 954955. Pero sa sa assessor, let me check kung may record sila. 954955. Sa assessor, may record sila declarant versus Zoilo. Wala lang nakalagay na area kung ilan. 955. Yung 954 mayroon. Versus sa Rosario, 72.385 square meters. So, yan. Pero sa DNR, wala po silang record. Okay? 954. Wala silang record. So, kailangan kong i-check yung papers yan kay Chamiding. Para magkaroon niya ng record sa DNR, so kailangan niya ipasa doon sa DNR yung papers. So, ang katanungan dyan, paano nyo na-acquire yung lot 954955? In a form of deed of sale or deed of donation. So, yan. Pero sabi ni Chamiding, nabili daw niyan ni na lolo at lola sayo. Based sa info na nakuha ko sa kanya. At yung ito naman 948. Okay, ito yung 948 dito. I-check ko din 'yan. Wala pa akong data niyan. I-check ko 'yan sa assessor tsaka sa DNR. Wala pa akong area niyan. So, yun. At we also have a property in Canislagan. Okay, so ito. Hindi ko alam na meron pala tayo dito. Ito yung lot 7834. Okay, 7834. So, dito siya nagfo-fall sa area na to. Ito, sa may basketball court to. Dito ako naglalaro ng basketball. 7834. So, yung area niya is 476 square meters. So, malawak yan. Mga 4 na bahay ang pwede mapatayo dyan. At ang kagandahan dito, gilid siya ng kalsada. So, mataas ng value niyan. Verify ko lang dito kung gilid talaga siya. 7, 8. Ayun, no? Gilid. Gilid talaga siya ng kalsada sa Canislagan. So, yung survey claimant is Laliñao Mercurio. Okay? Laliñao Mercurio, yung area 476 square meters. Pero sa land holdings report 7834, I see ito pala dito. Uy, nasa na yun? Ito mayroon. Versosa Rosario 476 square meters yung area. So, sakto. So, ang mag-pre-prebuild pa rin is yung declarant, si Versosa Rosario. Need lang i-update sa DNR
na hindi dapat sila Linya Mercurio ang nakalagay. So, this needs to be checked as well. Madali lang naman. Okay, so we're done with Patok Kanislagan, Maragondong, Abri at Mumbon. Now, punta tayo sa Kalipayan. Okay, Kalipayan tayo kasi medyo madami-dami. So, dito naman sa Kalipayan, saan na yun? Okay, dito tayo. So, let's start with the first lot. Kalipayan. Direct nalilipat kami naman ako di data ha akong computer adiman. So nakabutang ito didi tak desktop kaya dek nalilipat Versosa properties. Tapos may dato mga folder kung ano nga kuan kaya dek nalilipat. So Kalipayan lot check naton. Okay, Kalipayan lot start kita with 779. So aman din nga area 779 din he. May pagtabok. Aman din nga area 779 din he. Din area aman din 779. 779. Okay, ang areahan 779 is check 40,801 square meters. And survey claimant he Rosario Ortega et al. Et al meaning others. Okay? Para maaram ka mo ito. Amutot meaning et al. So kan Rosario Ortega hiya nakangaran. So meaning mga heirs ni Rosario Ortega and may karapatan ni nga lote mag-dispose or mag-relocate or whatever na buhaton nito dito nga lote. Okay? Next naton is so ini nga 779 may danahin ni title. Ang titulo hini nakangaran kan heirs of Demetrio Ortega which is tatay ni Apoy Sayong. So technically DNR kan Apoy Sayong ang deklaran. Pero ma-prevail lagi hapon ang titulo. So, ang nakangaran is Demetrio. So, technically, it may karapatan nini nga 779 is mga anak ni Demetrio Ortega. Okay? Kung may karapatan magbaligya or kung nagbuhatan ito nga tuna. Now, kung patay na, amo na, ang mga anak na ni Demetrio. So, may damang kita family tree. Papakita ko man ito iyo pag-present natin. Okay, so next na lote is yung lot 99. Okay, so ang lot 99 ang hidden nga area. Ano to? Din nga area. Aman din it lot 99. Din na area din. Hindi lang may mahuman ako. Aman din nga area lot 99. Ang lot 99 liwat, ang iya area is lot 99. Mahuman na. Wala man ako. O di, lot 99. 5,389 square meters. Naka-name kan Leoncio Versosa. Okay? 5,389 square meters. Ang next nga lote is lot 100. Aman hindi dah Soyong Beach. Okay, amanan din he. Lot 100. Lot 100. Amanan din yung area din he. Din na area amanan din lot 100. Naka-name ang lot 100 liwat. Naka-name kan heirs of Leoncio Versosa. Area 40,594 square meters. Okay? Tapos, ang next nga lote is lot number C or lot 176C. Okay? 176C. Adididi, yung area. Takip yan, 778. Ani din yung areaan, kuan. Amin din yung 778. Ani din lot C din yung area. Dida.
So on lot C or lot 176-C, an area is lot 776-C pala. 36,680 square meters. So 3.6 hectares. Nakangaran kan Ortiga Rosario. Amo ito didaan amon din lulugitan hadto ni tatay ang bata pa ako. Didaha Kalipayan. Alright. So that's all. Hari kay papaspas na gamit ang kasawat laptop. Makadikita luwat ha. Dagami. Let's go. Hilabago. Waray pa kita Hilabago. Sorry. So ang Hilabago, pull up the documents here. Hilabago. Ganang dadagmit ang asawa. 7973. Okay. Aman din nga area. 7973. Dining area, aman din nga 7973. Survey claimant Versosa Honoria. So hinay-hini. Ang total area is 32,057 square meters. So inihiya waray man anak hi apoy hini. So technically mga bugto ni apoy hini it legitimate air sining nga area. So inihay Hilabago amo itong dining area kami gihapon naglologit ni tatay. So may ligap kami din ni share kay tatay ito din na nagbungkag. So depende ito at meriting kung anong decision. Kay kukuhaon maaraman ako kunahin din ang area nga amon din ko anla. So i-relocate, isasubdivide. Kukuhaon lang namon ang amon din bungkag ni tatay. Tapos mamimirmanan mga waiver, madagmit laya. Or depende kung ito decision, pwede niyo baligya or whatever. Kung ano ito yung decision. Importante may kita data. Now, Holland Holdings report. Ang nakabutang dito, Holland Holdings 7973 Hilabag. Amo na, Honoria Versosa. Pero ang area didi is 1.8 la ang na-declare ha assessor. So, i-check ko ini. Kaya DNR 3 hectares man. So, ito takpakian. Kaya nga 18,995 laan ang sukol dito nira takuan assessor. Tapos dinar 32,000. So i-check ko gyapon ito, ipapakian ako ito. Okay, maharani na kita mahuman kada mga lote, kadi na kita dagami hanad to dagami adi na kita didi dagami amanan didi dagami kita. May dagami lat. Okay, ang dagami lat amo na dinhi nga area. Amo na dinhi nga area dinhi nga area ang dagami 724 723. Okay, let's start with 723. Ang 723 79 square meters nakangarang kang Versosa Rosario. Okay, ma-open niya location kay gilid ng kalsada, masyado na mahal it lote di dagami. Narin sa ito 1.5 per square meter to 2,000 per square meter. And 724 nga takip kan Versosa Leoncio 368 square meters. So haluag. So amay ito at akong record dede. So yan, ako next step now is i-check ko tanan yung mga lot numbers kung hain dito titulado ngan hain it tax deck pala. Ngan kung hain liwat nga lote ang gin-applyan na for titling pero waray ka encode. So amo to tak i-check last. So amo ladto, damo nga salamat, haniyo pamati. Thank you very much.